Alam mo kapatid, unang-una, napulot yan sa kung saan. Huwag namang magagalit, ano? Kasi nung araw na bata ako, tuntua rin ako pag Pasko eh. Kasi makakaikot ako, hingi ako ng Aguinaldo, sama-sama ko yung lola ko, yung tiyahin ko. Naku, naglilibot kami, ginagawa namin hanap buhay yung Pasko. Sahod ng kamay doon sa mga ninong, sa mga lolo, yon. Nung araw na maliit ako, ganun, siguro mga 7, 6 na taon ako noon. Pero nung makita ko kung saan ang galing yung 25 ng Disyembre, nanganganing-ngani ako eh. Ewan ko naiintindihan nyo yung salitang nanganganing-ngani. Kumbaga sa isang CR, hindi ka makaupo dahil hindi mo alam kung sinong gumamit, nanganganing-ngani ka. Nakakaramdam ka ng parang konting delikadesa. Yun ang kahulugan ng panganganing-ngani. Alam mo, kung meron kang konsyensiyang Kristiyano at makadiyos, hindi ka magdidiwang niyan December 25 eh. Alam mo ba kung saan galing yan? Basahin natin ang kasaysayan niyang December 25 sa Catholic Encyclopedia mismo. Hindi amin ito, hindi paninira ito. Ito'y gawa ng Katoliko sa volume 2, page 607, Brad Mel. Opo, ito ang sabi mismo ng aklat o Encyclopedia Katoliko. Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown, and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations during the first 3 centuries of the Christian era. Sa history niya ito. In about the year 330 or 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world and the true Son of Justice. This was the day which had been dedicated in pagan Rome to the feast of the Sun God and had been called birthday of the unconquered sun. Yung Romanong Pagano, yung pagan Rome, yung Roman Empire, meron silang isang piyestang ipinagdiriwang December 25 para dun sa kanilang Diyos-Diyusa na araw. Ang tawag dun sa ibang termino, yung Saturnalia. Yan ay pagdiriwang ng mga paganong mga Romano, ipinagdiriwang nila yung kanilang Diyos-Diyusan, yung ribulto nila na araw. Biro mong ginawa ng Papa sa Roma, itinapat naman doon yung pagdiriwang ng kaarawan ni Kristo. Para kung halimbawa yung mga Romanong pagano ay nagdiriwang ng kanilang Diyos-Diyusan, yun daw namang mga Katoliko, magdiwang naman nung birthday daw ni Kristo. Pinagsabay. Biro mo, itinapat dun sa pagdiriwang nung isang bagay na mali sa Diyos. Inaamin nila sa kanilang encyclopedia, yung actual birth of Jesus Christ is unknown. Unknown. Walang nakakaalam nun, hindi nakasulat sa Biblia yon. Kaya ngayon wala tayong paraan para malaman yon, malibang magkukwenta tayo ng petsa. At kung kukwentahin mo, yung mga petsang nakasulat sa Biblia, lumalabas ang Panginoon Kristo ipinanganak sa pagitan ng ating buwan na Setyembre at Oktubre. Yan ay kung iisa-isahin mo yung pangyayari sa Biblia, it falls on the month, the 8th month of the year of the Jewish calendar, na yan ay katapat naman ng September at October sa ating panahon, sa ating kalendaryo nakikilala ngayon na Roman calendar. Alam mo kapatid, napakalayo, hindi Disyembre. Unang-una, dapat maintindihan, pag Disyembre, kapatid, pag Disyembre sa Bethlehem ng Judea, may yelo ron. Pakikita ko sa iyo yung Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo. Pagka December. Opo, nandito na po sa amin kapatid na Eli. Ayan, puro yelo ito. Oo, yan, puro yelo ito, kapatid na Eli. Nakikita po namin dito sa mga picture dito. So, hindi December pinanganak si Kristo kasi nung ipanganak si Kristo, tignan nga natin nung ipanganak si Kristo kung ano senaryo sa Bethlehem. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin
at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon." Ano ba ang senaryo nung ipanganak si Kristo? Ano, ipanganak pala siya, walang matuluyan yung mag-asawang Maria at Jose. Kaya sila'y napilitan na si Kristo ipanganak sa isang lugar ng kulungan ng hayop. At na siya ipanganak, binalot siya ng lampi ni Maria, inihiga siya sa isang pasabsaban. Yun yung nilalagyan ng damo para kumakain ng damo yung mga hayop. Pero mapapansin mo, yung mga hayop wala sa loob. Wala sa loob ng kulungan. At kung merong kumakain hayop doon, hindi naman ilalagay ni Maria yung si Jesus doon sa kung may kumakain hayop dahil baka makagat yun ng kakain, di ba? Ibig sabihin, wala yung mga hayop doon. Asan yung mga hayop? Nasa labas sa bukid. Pinapastol ng mga tupa. At yung mga tupang nagpapastol, ang unang-unang binalitaan ng anghel na ipinanganak na sa bayan ni David, ang Panginoon at tagapagligtas na si Kristo. At nung maibalita ng anghel, nagkantahan pa nga sila yung mga anghel, kasama ng mga anghel sa langit, ang kinanta nila, Gloria in excelsis Deo. Ayun, yun ang kinanta nila eh. Ang katunayan, basahin mo yun sa versikulo 13. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na nangagpupuri sa Diyos at nangagsasabi, "Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya." Yan. Ang sabi dun sa English version sa 13 and 14, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." Yan ang kinakanta nila, no? Ngayon, kailan nangyari yan? Doon sa mga pastor, nakita ng pastor yan. Yung pastor nasa parang pinagpupuyatan sa gabi yung kanilang mga tupa. Ang liwanag sa 2:8 eh. May mga pastor ng tupa sa lupaing yaon, nasa parang pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. Employing logic, gumamit ka na lang ng logic. Sa Bethlehem, kung saan pinanganak si Kristo, pag December, makapalang yelo. Kung ikaw yung pastor ng tupa, ilalabas mo ba yung mga tupa mo? Pag December, wala namang damo kundi puro yelo. So, hindi nangyari yan ng December. Ang isa pang napakagandang mapag-aralan dyan, kapatid, nung ang Panginoon Kristo'y ipanganak, wala sila sa bahay nila. Naglakbay pala itong mag-asawang Jose at saka Maria. Basahin natin ang 2:1 ng Lucas, tuloy-tuloy. Nangyari nga ng mga araw na yaon na lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar na magpatala ang buong sanglibutan. Meron palang isang decree na pinalabas yung kasalukuyang Cesar o emperador ng Romano na si Augusto, na lahat ng buong sanlibutan magpatala yung nasasakop ng Roman Empire, ipinapasensus niya. Alam mo kung bakit pinapasensus? Pagbubuwisin ni Augusto Cesar. Ano nangyari? Tuloy natin sa 2. Ito ang unang tala ang mamamayan na ginawa ng si Quirinio ay gobernador sa Syria. Tuloy. At nagsisiparoon ang lahat upang sila'y mga tala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. At si Jose naman ay umahon mula sa Galilea,
mula sa bayan ng Nazaret hanggang sa Judea sa bayan ni David na kung tawagi Bethlehem, sapagkat siya ay sa angkan at sa lahi ni David, upang patala siya pati ni Maria na mag-aasawa sa kanya na kasalukuyang kagampan. At nangyari samantalang sila'y nangaroroon at naganap ang mga kaarawang dapat siyang manganak. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. Ayan. So nangyari pala yung pagkapanganak kay Kristo nung panahong sinusunod ng mga tao yung utos ni Augusto Cesar na emperador ng Roma. Matatakot ka kasi emperador ang may utos eh. Kaya kahit nakagampan ka, lalayas ka sa bahay mo at magpapatala ka. Nagpunta sila sa Bethlehem, sa bayan ni David para magpatala sapagkat siya'y nasa angkan ni David. Doon sila kailangan pumuntang patala sa lahi ni David. Doon sa registry ng lahi ni David, sa Bethlehem yon. Doon siya nagpatala. Wala namang tao, lalo na yung Augusto Cesar na emperador Romano, yung utos niyang magpatala yung mga tao ay kasalukuyang winter. Abay, pagka hindi nagkadulas-dulas sa yelo yung mga sasakyan mong mga hayop eh. At matalinong tao yan si Augusto Cesar, kaya nga gusto niyang ma-tax yung mga tao, pinagawa niya ng census eh. Kaya hindi nangyari yan ng December. Araw kasi, gustong-gusto kong kinakanta yung The first Noel, 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 born is the King of Israel. Ang ganda nun, ganda lang melody. Kaya lang, tinan mo ha, sabi niya, the first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. Okay yun eh, okay. Tama yung salita dyan eh, yung first Noel, unang mabuting balita. Yung Noel kasi, sa German, ang kahulugan nun, mabuting balita. At yung mabuting balita, ang unang nakatanggap nun, mga pastor. Ang nakaalam na unang-una na ipinanganak na si Kristo, mga pastor, ibinalita nung anghel. Alam mo kung saan naganap yung pagbabalita? Saan po yun? Sa bukid. Samantalang pinagpupuyatan nila yung kanilang mga hayop, pinakakain nila sa gabi sa bukid. So doon nangyari yung first Noel. Doon nangyari yung pagbabalita ng mabuting balita na ipinanganak na yung hinihintay na Kristo o Mesyas. Ayon, tama yung unang bahagi ng kante. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay. In fields where they lay in keeping their sheep. Tama yun, ano? Kaya sila nasa field, inaalagaan nila yung mga tupa nila, pinagpupuyatan, pinapakain. Ang kasunod, on a cold winter's night that was so deep. Biro mo, winter daw nun. Sino namang matinong pastor na punong-puno ng yelo, ilalabas yung kanyang mga tupa? Pati nga si Santa Claus nahawan eh. Bakit